Mula pa lamang sa madaling araw ay gising na si Aling Severina. Sanay na ang kanyang katawan sa lamig ng hangin at sa maagang paggising dahil iyon ang oras na nagsisimula ang kanyang araw bilang tindera sa palengke ng kanilang maliit na bayan. Tahimik pa ang paligid at tanging huni ng mga ibon at mahihinang yabag ng ilang naglalakad na mamimili ang maririnig habang dahan-dahan niyang inaayos ang kanyang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada. Ang kanyang paninda ay simple lamang. Ilang tali ng kangkong, mga talong na binili niya sa bagsakan ng gulay, ilang pirasong kalabasa at ilang bilaw ng suman at bibingkang siya mismo ang nagluto bago pa sumikat ang araw. Hindi man ito kasing dami ng paninda ng malalaking tindahan sa loob ng palengke, sapat na ito upang may ipangtustos siya sa pang-araw-araw na pangangailangan. Matanda na si Aling Severina, ngulit makikita pa rin sa kanyang kilos ang sipag na parang hindi nauubos. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa matagal na pagtatrabaho, ngulit lagi pa rin siyang nakangiti sa bawat mamimili na lumalapit sa kanyang mesa. Magandang umaga po, Nay Severina, bati ng isang suking mamimili habang pumipili ng talong. Ngumiti siya at marahang tumanggo. Magandang umaga rin, iho. Pili ka lang dyan, sariwa pa yan galing bukid. Kilala si Aling Severina ng halos lahat ng taas sa palengke. Hindi man siya mayaman, ngunit kilala siya bilang mabait at matulungin. Kapag may batang nagugutom na napapadaan, madalas niya itong binibigyan ng libreng suman. Kapag may kapwa tindera na kinulang sa panukli, siya ang unang magdibigay ng tulong. Pero sa kabila ng kabaitang iyon, hindi rin nawawala ang mga taong tumitingin sa kanya bilang isang simpleng matandang tindera lamang. May ilan na dumaraan na hindi man lang siya pinapansin. May iba naman na tinitingnan ng kanyang pwesto na para bang walang halaga ang kanyang paninda kumpara sa mga mas malalaking tindahan sa loob ng palengke. Ngungit sanay na si Aling Severina sa ganoong tingin ng mga tao. Hindi na siya nasasaktan. Sa halip, pinipili na lamang niyang mag-focus sa kanyang ginagawa. Sa kanyang isipan, mas mahalaga ang isang bagay na matagal na niyang pinanghahawakan, ang kanyang anak. Matagal na itong wala sa kanilang bayan. Halos ilang taon na rin mula nang huli silang magkita. Nagpunta ito sa Maynila upang magtrabaho at doon na rin nanirahan. Maraming beses siyang tinanong ng mga kapitbahay kung ano na ang kalagayan ng kanyang anak, ngulit kadalasan ay iisa lamang ang sagot niya. Ayos lang siya, masipag yon, alam kong ginagawa niya ang lahat para sa kinabukasan niya. Hindi niya kailanman ipinagmamalaki ang anak niya, hindi rin niya ikinukwento kung ano na ang estado ng buhay nito. Para kay Aling Severina, sapat nang malaman niyang mabuti at maayos ang kalagayan nito. Habang patuloy siyang nag-aayos ng kanyang mga paninda, ay may ilang batang nagtakbuhan sa harap ng kanyang pwesto. Napangiti siya nang makita ang isa sa mga batang iyon na nakatingin sa kanyang mga suman. Lumapit ang bata nang may pag-aalinlangan. "Tita, magkano po yan?" Tiningnan niya ang bata at napansin ang gutom sa mga mata nito. Hindi na siya nag-atubili. Kumuha siya ng isang pirasong suman at iniabot ito sa bata. "O ito, kainin mo na lang." Nagulat ang bata. "Libre po?" Tumanggo siya habang nakaniti. "Oo, kain ka na." Agad namang nagpasalamat ang bata bago tumakbo pabalik sa kanyang mga kalaro. May isang kapwa tindera na nakakita sa ginawa niya at napailing. "Nay Severina, lugi ka na niyan, pamigay ka ng pamigay." Mahina siyang natawa. "Okay lang yun, bata naman." Ganito ang araw-araw na buhay ni Aling Severina. Simple, tahimik at puno ng pagtiis. Hindi niya iniisip ang marangyang buhay. Hindi rin niya hinahangad ang kayamanan. Para sa kanya, sapat na ang magkaroon ng pagkain sa mesa at ang makitang maayos ang buhay ng kanyang anak. Ngunit hindi niya alam na sa mga darating na araw, ang payapang buhay na iyon ay unti-unting magbabago. Sa parehong palengke kung saan siya matagal nang nagtitinda ay may mga taong magsisimulang guluhin ang kanyang tahimik na kabuhayan at ang simpleng matandang tindera na matagal nang minamaliit ng iba ay magiging sentro ng isang pangyayari na hindi inaasahan ng buong barangay.
Sa ngayon, hindi pa niya iyon alam. Patuloy lamang niyang inaayos ang kanyang mga gulay habang dahan-dahan nang sumisikat ang araw sa ibabaw ng palengke. Sa kanyang isipan ay iisa lamang ang mahalaga, ang makapagbenta ng maayos sa araw na iyon at makauwi sa maliit niyang bahay na may konting kita sa bulsa. Hindi niya alam na ang simpleng araw na iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na magpapaalala sa buong barangay na hindi dapat maliitin ang isang taong tahimik lamang na lumalaban sa buhay. Lumipas ang ilang araw na tila pare-pareho lamang ang takbo para kay Aling Severina. Maagang gumigising, nagluluto ng suman at bibingka, pagkatapos ay pumupunta sa gilid ng palengke upang ilatag ang kanyang maliit na mesa. Kilala na siya ng mga suki sa lugar, kaya kahit papaano ay may bumibili pa rin sa kanyang paninda. Ngunit sa mga nakaraang araw ay may napansin siyang kakaibang pagbabago sa paligid ng palengke. Mas madalas na ngayon ang pag-ikot ng mga barangay tanod sa lugar. Noon ay paminsan-minsan lamang silang dumadaan, ngunit ngayon ay halos araw-araw silang naglalakad sa pagitan ng mga tindahan, parang may hinahanap o minamasdan. Sa una ay hindi ito pinansin ni Aling Severina. Sanay na siya sa presensya ng mga tanod. Para sa kanya ay normal lamang na umiikot ang mga ito upang siguraduhin na maayos ang kalagayan sa palengke. Ngunit isang umaga, habang inaayos niya ang mga talong sa kanyang mesa, ay may 3 lalaking nakauniporme ng barangay ang huminto sa harap ng kanyang pwesto. Napatingin siya sa kanila habang bahagyang ngumiti. "Magandang umaga po." Hindi sumagot ang mga tanod. Sa halip ay tinignan lamang nila ang kanyang mesa at ang mga panindang nakalatag dito. Isa sa kanila ang nagsalita, isang lalaking medyo malaki ang pangangatawan at tila may otoridad sa 2 pang kasama. "Sino may-ari nitong pwesto na ito?" "Ako po," sagot ni Aling Severina habang mahinahong tumanggo. Sandaling natahimik ang lalaki bago muling nagsalita. "May permit ka ba dito?" Bahagyang nagulat si Aling Severina sa tanong. Ilang taon na siyang nagtitinda sa parehong lugar at kailanman ay walang nagtanong sa kanya ng ganito. "Permit po?" tanong niya ng mahinahon. "Oo, permit. Bawal magtinda dito kung walang pahintulot ng barangay." Napatingin siya sa kanyang mesa at sa maliit na espasyong matagal na niyang pinagtitindahan. "Matagal na po akong nandito. Dito na po ako nagtitinda simula pa noong buhay pa ang asawa ko." Nagkatinginan ng 3 tanod at biglang napangisi ang isa sa kanila. "Matagal ka na pala eh. Ibig sabihin, matagal ka na ring iligal." Napababa ang tingin ni Aling Severina. Hindi siya sanay makipagtalo, lalo na sa mga taong may kapangyarihan sa lugar. "Pasensya na po kung may mali akong nagawa," mahinahong niyang sabi. "Kung kailangan ko pong lumipat, ay lilipat na lang po ako." Ngunit tila hindi iyon ang gusto ng mga tanod. Lumapit palalo ang isang lalaki at tinapik ang mesa niya. "Hindi ganun kadali yun, Nay. May proseso yan." May ilang tindera sa kabilang pwesto na napatingin sa nangyayari, ngunit walang nagsalita. "Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng proseso?" Dagdag pa ng isang tanod habang nakangiti. Hindi sumagot si Aling Severina. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kanila. "Minsan kailangan mong makisama para hindi ka maalis dito." Hindi man tuwirang sinabi, malinaw kay Aling Severina ang nais ipahiwatig ng mga ito. Sanay na siya sa ganitong klase ng salita. May ilang beses na rin siyang nakarinig ng ganitong pahiwatig mula sa ibang tao sa palengke. Pero hindi niya kailanman ginawa ang hinihingi ng mga ito. "Pasensya na po mga iho," sabi niya ng mahina. "Ito lang po ang hanap buhay ko." Biglang natawa ang isa sa mga tanod. "Narinig mo ba yon?" sabi nito sa kasama. "Kawawa naman si nanay," dagdag pa ng isa. Ang paraan nilang pagsasalita ay parang nang-aasar kaysa tumutulong. Yung malaking tanod ay muling tumingin kay Aling Severina. "Sige, ngayon hindi muna namin gagalawin ang paninda mo, pero tandaan mo na baka sa susunod hindi ka na namin payagang magtinda dito." Pagkatapos sabihin iyon, ay tumalikod na ang 3 at naglakad palayo habang nagtatawanan. Nanatiling nakatayo si Aling Severina habang nakatingin sa kanilang likuran. Hindi siya nagsalita. Isa sa mga kapwa tindera ang lumapit sa kanya matapos umalis ang mga tanod. "Nay Severina, matagal na nilang ginagawa yan.
Bulong nito, pinipili lang nila yung mga mahihina. Mahina siyang ngumiti. Okay lang yon, sagot niya. Ngunit kahit pilit niyang ipinapakita na okay lang ang lahat, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taong tahimik na pagtitinda sa palengke, naramdaman niya na parang hindi na siya ligtas sa lugar na iyon. Habang nagpapatuloy ang araw at unti-unting dumarami ang mamimili sa palengke, pilit niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa pagtitinda. Ngulit sa bawat sandaling naaalala niya ang sinabi ng mga tanod, hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi niya alam kung kailan sila muling babalik at hindi rin niya alam kung hanggang kailan niya mapoprotektahan ng maliit na pwestong iyon na siyang taming pinagkukunan niya ng kabuhayan. Kinabukasan ay muli na namang nagising si Aling Severina bago pa sumikat ang araw. Gaya ng nakasanayan niya, tahimik niyang inihanda ang mga sangkap para sa kanyang mga suman, habang ang maliit niyang bahay ay nababalot pa ng malamig na hangin ng madaling araw. Ngulit sa pagkakataong iyon ay may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi ng mga tanod noong nakaraang araw. Sinubukan niyang alisin ang pag-alala. Matagal na siyang nagtitiis sa hirap ng buhay at alam niyang hindi siya dapat panghinaan ng loob. Kaya matapos niyang ihanda ang kanyang paninda, ay muli siyang naglakad papunta sa palengke. Dala ang maliit na kariton na puno ng gulay at kakanin. Unti-unting nagigising ang palengke habang dumarating ang mga mamimili at mga kapwa tindera. Naroon pa rin ang parehong ingay ng mga nag-uusap na tao, ang tunog ng mga plastik na supot at ang halimuyak ng sariwang gulay at isda sa paligid. Pagdating ni Aling Severina sa kanyang pwesto, ay agad niyang inilatag ang maliit niyang mesa. Maingat niyang inayos ang mga talong, kangkong at kalabasa habang inilalagay naman sa gilid ang mga bilaw ng suman at bibingka. Makalipas ang ilang minuto ay may mga mamimili ng lumapit sa kanya. "Nay Severina, magkano po yung kangkong?" tanong ng isang babae. 10 piso lang po yan isang tali, sagot niya habang inaabot ang paninda. Habang nagbibilang siya ng panukli, ay bigla niyang napansin ang 3 pamilyar na figura na naglalakad papunta sa kanyang direksyon. Ang mga tanod. Naramdaman niya agad ang kaba sa kanyang dibdib, ngulit pilit niyang pinanatiling kalmado ang sarili. Lumapit ang 3 lalaki sa kanyang mesa at tumigil sa harap niya. Pareho pa rin ang mga ngiti sa kanilang muka. "O Nay, nandito ka na naman pala," sabi ng isa sa kanila habang nakatingin sa kanyang paninda. Tahimik na tumanggo si Aling Severina. "Magandang umaga po." Ngunit tila wala sa kanila ang interesadong tumanggap ng pagbati. Ang isang tanod ay yumuko at sinuri ang mga gulay sa kanyang mesa. "Mukhang kumikita ka naman dito ah." Hindi sumagot si Aling Severina. Tahimik lamang siyang nakatayo habang pinapanood ang sabilang ginagawa. Biglang nagsalita ang isa pang tanod. "Nay, hindi ba namin sinabi kahapon na bawal ka dito kung wala kang permit?" "Pasensya na po," sagot niya ng mahinahon. "Hindi ko po alam kung saan kukuha nun." Nagkatinginan ng mga tanod bago biglang natawa ang isa sa kanila. "Hindi mo alam? Ang tagal mo na dito tapos hindi mo alam." Ang kanilang tawa ay sapat na upang makuha ang atensyon ng ilang tao sa paligid. May ilang mamimili ang napahinto at tumingin sa nangyayari. Ngunit walang lumapit. Isa sa mga tanod ang biglang tumapik sa mesa ni Aling Severina. "Tingnan mo nga tong pwesto mo. Sagabal ka dito sa daanan." "Hindi naman po ako nakaharang," sagot niya ng mahina. Parang hindi nagustuhan ng tanod ang sagot na iyon. Bigla nitong hinila ang isang bilaw ng suman mula sa mesa. "Ano bang klasing tindahan to? Parang hindi naman palengke." At bago pa makapagsalita si Aling Severina, ay inilapag nito ang bilaw ng padabog sa gilid. Natapon ang ilang suman sa lupa. Napatingin si Aling Severina sa kanyang paninda na nahulog sa sahig. Dahan-dahan siyang yumuko at sinimulang pulutin ng mga ito. Habang ginagawa niya iyon, ay narinig niya ang pagtawa ng mga tanod. Ang isa sa kanila ay muling nagsalita. "Tingnan mo nga si nanay, pinupulot pa yung paninda sa lupa."
May ilan sa mga tao sa palengke ang nakatingin, ngunit walang nagsalita. Ang iba ay umiwas ng tingin na parang ayaw makialam. Tahimik lamang na pinulot ni Aling Severina ang mga suman. Inilagay niya ito sa tabi ng mesa at pinilit na ayusin muli ang kanyang paninda. Ngunit hindi pa doon natapos ang pang-aalipusta. Ang malaking tanod ay biglang sumipa sa paan ng mesa. Bahagyang umuga ang mesa at halos matumba ang ilang gulay na nakapatong dito. "Nay, sabi ko sa'yo hindi ka pwede dito," sabi nito habang nakangisi. Sa sandaling iyon ay hindi na napigilan ni Aling Severina ang pagluha. Ngunit pilit pa rin niyang pinanatiling kalmado ang sarili. Hindi siya sumagot, hindi siya nakipagtalo. Dahan-dahan lamang niyang inayos muli ang kanyang mesa habang pinupunasan ng kanyang mga mata. Ang isa sa mga kapwa tindera sa kabilang pwesto ay napailing ngunit hindi pa rin nagsalita. Matapos ang ilang sandali ay tila nasawa na ang mga tanod. "Tara na nga," sabi ng isa sa kanila habang nagtatawanan. "Baka umiyak na si nanay." At habang naglalakad palayo ang tatlong lalaki ay patuloy pa rin ang kanilang pagtatawa. Nanatili si Aling Severina sa kanyang pwesto habang tahimik na inaayos ang natitirang paninda. Ang ilan sa mga mamimili ay lumapit at bumili pa rin ng gulay sa kanya, marahil dahil sa awa. Ngunit kahit may bumibili, hindi pa rin nawawala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi dahil sa nawalang paninda, kundi dahil sa paraan ng pagtrato sa kanya. Sa unang pagkakataon loob ng maraming taon, naramdaman niyang para bang wala siyang halaga sa lugar na matagal niyang tinuring na bahagi ng kanyang buhay. Ngulit ganun man ay hindi niya iniwan ang kanyang pwesto. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa pagtitinda habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa ibabaw ng palengke. Lumipas ang ilang araw matapos ang pangyayaring iyon, ngunit hindi nawala ang pangamba sa puso ni Aling Severina. Sa bawat umaga na siya ay pumupunta sa palengke, ay may kaba na siyang nararamdaman. Parang may inaasahan siyang hindi magandang mangyayari. Gayunpaman, pinipilit pa rin niyang naging matatag. Wala siyang ibang mapagkukunan ng kita. Ang maliit na pwesto sa gilid ng palengke, ang tanging paraan upang may mailagay siyang pagkain sa mesa. Sa araw na iyon, ay mainit ang sikat ng araw, kahit hindi pa gaanong mataas ang araw sa langit. Maaga pa lamang ay maraming mamimili na ang naglalakad sa palengke. May mga nagtitinda ng isda na sumisigaw ng presyo, may mga tindera ng karne na abala sa paghiwa, at may mga mamimiling nagmamadaling mamili bago pumasok sa trabaho. Tahimik lamang si Aling Severina habang inaayos ang kanyang mga paninda. Ilang tali ng kangkong, talong, kalabasa, at ang kanyang mga suman na nakalagay sa bilawong. Pilit niyang ibinabalik sa normal ang kanyang pag-iisip, umaasang wala nang mangyayaring kagaya noong nakaraang araw. Ngunit hindi nagtagal ay may pamilyar na boses na muli niyang narinig. "Nay, nandito ka pa rin pala." Napahinto siya sa pag-aayos ng gulay. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang nagsalita. Ang mga tanod. Tatlo pa rin sila at pareho pa rin ang mga ngising may halong pang-aasar sa kanilang mga mukha. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanila. "Magandang umaga po." Ngulit muli ay hindi pinansin ang kanyang pagbati. Ang isa sa mga tanod ay tumingin sa paligid na parang may hinahanap. "Sinabi na namin sa'yo, di ba, na bawal ka dito kung wala kang permit?" Sabi ng lalaking matangkad na tila siya ang leader ng grupo. "Pasensya na po," sagot ni Aling Severina ng mahinahon. "Ito lang po ang pinagkukunan ko ng pangkain." Ang isa sa mga tanod ay napailin habang nakangising. "Yan na naman tayo, Nay. Paulit-ulit na lang ang dahilan mo." Hindi na nakapagsalita si Aling Severina. Tahimik lamang siyang nakatayo habang nakahawak sa gilid ng kanyang mesa. Biglang lumapit ang isa sa mga tanod sa kanyang paninda. Sinuri nito ang mga gulay na parang naghahanap ng mali. Ilang saglit pa ay muli itong nagsalita. "Alam mo, Day, sagabal ka talaga dito sa daanan." "Hindi naman po ako nakaharang," sagot niya ng mahina.
pero parang hindi nagustuhan ng tanod ang sagot na iyon. Bigla nitong hinawakan ang isang basket ng gulay at inilagay sa gilid ng mesa. Tapos, ang isa pang tanod ay lumapit sa bilawong ng suman. Ito ba ang negosyo mo? Suman lang? May halong panunuya ang kanyang boses. Bago pa makapagsalita si Aling Severina, ay bigla nitong hinila ang bilawong. Sa isang iglap ay natapon sa lupa ang maraming suman. Ang iba ay gumulong sa maruming sahig ng palengke. Napasinghap ang ilang tao na nakakita sa pangyayari, ngunit walang nagsalita. Dahan-dahan na yumuko si Aling Severina upang pulutin ang kanyang paninda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isa niyang dinadampot ang mga suman na nadumihan na ng alikabok. Habang ginagawa niya iyon, ay narinig niya ang tawa ng mga tanod. "Tignan mo nga, pinupulot pa niya," sabi ng isa sa kanila. Sa sandaling iyon ay hindi na napigilan ni Aling Severina ang kanyang luha, ngunit pilit pa rin niyang itinago ang kanyang mukha habang patuloy na pinupulot ang kanyang paninda. Ngunit hindi pa doon natapos ang pang-aalipusta. Lumapit muli ang matangkad na tanod sa kanyang mesa. "Sabi na namin sa iyo, Nay, bawal ka dito." At bago pa siya makapagsalita, ay sinipa nito ang paa ng kanyang mesa. Biglang umaga ang mesa at tuluyang tumapon ng natitirang gulay sa sahig. Naurong si Aling Severina sa gulat. Sa paligid ay tahimik lamang ang mga tao. May ilan na nakatingin ngunit halatang natatakot makialam. Isa sa mga tanod ang nagsalita muli. "Sa susunod kapag nakita ka pa dito, dadalhin na namin sa barangay hall ang lahat ng paninda mo. At baka pati ikaw." Matapos sabihin iyon, ay sabay-sabay silang tumawa. Dahan-dahan silang naglakad palayo habang ang kanilang pagtawa ay patuloy na naririnig sa paligid ng palengke. Nanatili si Aling Severina sa kanyang kinatatayuan. Nakatingin lamang siya sa kanyang mga paninda na nakakalat sa lupa. Ang ilan sa mga gulay ay nadumihan na. Ang mga suman na kanyang linuto mula madaling araw ay hindi na niya maaaring ibenta. Lumapit ang isang matandang tindera mula sa kabilang pwesto. "Nay Severina, tulungan kita." Ngunit bahagya lamang siyang ngumiti. "Hayaan mo na," sabi niya ng mahina. Isa-isa niyang pinulot ang mga gulay habang pinilit na pigilan ng kanyang luha. Hindi dahil sa panindang nasira, kundi dahil sa kahihiyan na naramdaman niya sa harap niyang napakaraming tao. Maya-maya ay nagpasya siyang iligpit na lamang ang natitira niyang paninda. Tahimik niyang isinakay ang mga ito sa maliit niyang kariton. Ang mga mamimili ay patuloy pa rin sa kanilang ginagawa, ngunit ramdam pa rin ang bigat ng nangyari. Habang naglalakad pa uwi si Aling Severina, ay mabagal ang kanyang mga hakbang. Ang init ng araw ay tila mas mabigat sa kanyang pakiramdam. Pagdating sa kanyang maliit na bahay, ay tahimik siyang umupo sa isang lumang silya. Doon lamang niya hinayaang tuluyang pumatak ang kanyang luha. Hindi niya alam kung paano na siya magsisimula muli kinabukasan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay naramdaman niyang tila nawawalan na siya ng lakas na ipagpatuloy ang laban sa buhay. Kinagabihan ay tahimik lamang ang maliit na bahay ni Aling Severina. Ang ilaw na nagmumula sa lumang bumbilya sa kisame ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob ng kanyang sala. Nakaupo siya sa lumang kahoy na silya habang nakatitig sa mesa kung saan nakapatong ang kaunting natirang gulay na hindi niya naibenta. Pagod ang kanyang katawan, ngunit higit na mabigat ang kanyang nararamdaman. Ang pangyayari sa palengke kaninang umaga ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pagtawa ng mga tanod, ang mga suma na nagkalat sa lupa, at ang mga matang nakatingin sa kanya habang siya ay pinapahiya. Hindi niya iyon makakalimutan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan na tumayo upang maghanda ng kaunting hapunan. Kaunting kanin at isang pirasong tuyo lamang ang kanyang ulam. Sanay na siya sa ganoong pagkain. Hindi naman siya nagrereklamo. Habang kumakain ay paminsan-minsan niyang tinitignan ang lumang telepono na nakapatong sa mesa. Isang simpleng cellphone lamang iyon na matagal na niyang ginagamit. Matagal na ring hindi tumatawag ang kanyang anak. Alam niyang abala ito sa trabaho sa Maynila. Hindi rin niya gustong gambalain ito sa kanyang mga problema.
Para kay Aling Severina, sapat na ang malaman niyang maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Ngunit habang iniisip niya yon, ay biglang nag-ilaw ang maliit na screen ng cellphone. May tumatawag. Napakunot ang noo ni Aling Severina habang inaabot ang telepono. Nang makita niya ang pangalan sa screen, ay bahagya siyang nagulat. Ang kanyang anak. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello? Nay? Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar at matagal na niyang hindi naririnig. Napangiti siya ng bahagya kahit may bakas pa ng pagod ang kanyang mukha. Iho, ikaw ba yan? Oo, Nay. Kumista ka na? Pililit niyang pinasigla ang kanyang boses. Ayos lang ako dito. Nagbabantay lang ng tindahan kanina. Sandaling natahimik ang boses sa kabilang linya. Napansin agad ng kanyang anak ang kakaiba sa tono ng kanyang pagsasalita. Nay, sigurado ka bang ayos ka lang? Mabilis siyang sumagot. Oo naman, iho. Huwag kang mag-alala. Pareho pa rin naman ang buhay dito. Ngunit kahit pilit niyang tinatago ang kanyang nararamdaman, ay hindi niya napigilan ang bahagyang pagkaputol ng kanyang boses. Sa kabilang linya ay tila mas lalo pang naging seryoso ang kanyang anak. May nangyari ba dyan, Nay? Saglit siyang natahimik. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang totoo. Sanay na siya na sarilinin ang kanyang mga problema. Ayos lang, iho. May kaunting problema lang sa palengke pero kaya naman. Anong problema? Tanong agad ng kanyang anak. Mabagal siyang huminga bago nagsalita. May mga tanod lang na nagpaalis sa akin kanina. Sabi nila wala daw akong permit. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Hindi alam ni Aling Severina kung ano ang iniisip ng kanyang anak sa mga sandaling iyon. Pero huwag kang mag-alala, iho, dagdag niya agad. Lilipat na lang siguro ako ng pwesto. Nay, may ginawa ba sila sa'yo? Bahagya siyang napatingin sa sahig habang hawak ang telepono. Wala naman. Napagsabihan lang ako. Hindi niya sinabi ang buong nangyari. Hindi niya ikinuwento ang mga suman na natapon o ang mesa na sinipa ng mga tanod. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak. Ngunit kahit hindi niya sabihin ang lahat, ay tila may naramdaman ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses nito ay naging mas mababa at mas seryoso. Nay, bakit parang hindi mo sinasabi ang lahat? Napapikit si Aling Severina habang marahang napaupo muli sa silya. Tahimik ang maliit na bahay habang hawak niya ang telepono. Iho, ayos lang talaga ako dito. Sandaling natahimik muli ang linya. Pagkatapos ay marahan ngunit matatag na nagsalita ang kanyang anak. May nakausap akong kapitbahay natin kanina. Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Severina. Nakausap mo si Aling Pilar? Oo, Nay. Siya ang nagsabi sa akin kung anong nangyari sa palengke. Napahanto si Aling Severina sa paghinga. Hindi niya inaasahan na may magsasabi pa lang ng lahat sa kanyang anak. Sa kabilang linya ay muling nagsalita ang lalaki. Nay, bakit parang hindi mo sinasabi ang lahat? Wala siyang naisagot. Ang boses ng kanyang anak ay hindi galit, ngunit ramdam ang matinding pag-aalala. Hindi ka nag-iisa, Nay. Hindi niya napigilan ang pagluha sa mga sandaling iyon. Tahimik lamang siyang nakikinig. Pagkatapos ng ilang segundo ay muling nagsalita ang kanyang anak. Nay, uuwi ako. Nagulat siya. Huwag na, iho, may trabaho ka dyan. Hindi mahalaga yun. Sandaling tumigil ang boses sa kabilang linya bago muling nagsalita. Kailangan kitang makita. Bahagyang napailing si Aling Severina kahit hindi siya nakikita ng kanyang anak. Ayos lang ako dito, iho. Huwag ka nang mag-alala. Ngunit malinaw ang sagot ng kanyang anak. Hindi, Nay. May ilang sandaling katahimikan bago nito tuluyang sinabi ang desisyon. Uuwi ako sa bayan. At sa sandaling iyon ay hindi pa alam ni Aling Severina ang desisyon ng kanyang anak na magiging simula ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sa kabilang linya ng telepono, ang lalaking matagal nang hindi nakikita ng mga tao sa kanilang bayan ay naghahanda na para umuwi. Maagang nagising si Aling Severina kinabukasan kahit kaunti lamang ang tulog niya noong gabi. Ang usapan nila ng kanyang anak ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Hanggang ngayon
ay hindi pa rin siya makapaniwala na sinabi nitong uuwi ito sa kanilang bayan. Matagang na rin mula nang huli niya itong makita. Halos ilang taon na ang lumipas. Sanay na siyang boses lamang ng kanyang anak ang naririnig sa telepono, kaya ang ibaya na muli niya itong makikita ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kaba at pananabik. Ngunit kahit ganoon, ay hindi niya hinayaang baguhin nito ang kanyang gawain. Katulad ng dati, ay bumangon siya bago pa sumikat ang araw. Tahimik niyang inihanda ang mga suman at bibingka na ibebenta sa palengke. Habang abala siya sa pagluluto, ay paminsan-minsan niyang naaalala ang sinabi ng kanyang anak. Uuwi ako sa bayan. Hindi niya alam kung kailan ito darating. Hindi rin niya alam kung seryoso ba itong uuwi agad. Ngunit sa kanyang puso ay may maliit na pag-asa na baka sa mga susunod na araw ay muli niyang makikita ang kanyang anak. Pagkatapos niyang ihanda ang mga paninda, ay muli siyang naglakad papunta sa palengke dala ang maliit na kariton. Unti-unti nang nagiging abala ang lugar habang dumarating ang mga mamimili. May mga tricycle na humihinto sa gilid ng kalsada at may mga tindera na naglalatag na rin ng kanilang paninda. Pagdating ni Aling Severina sa kanyang pwesto, ay tahimik niyang inilatag ang kanyang mesa. Inayos niya ang mga gulay at inilagay sa harap ang mga bilaw ng suman. Ngulit sa pagkakataong iyon ay mas maingat siya sa bawat kilos. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa paligid na parang may hinihintay o iniiwasan. Hindi niya maiiwasang isipin na maaaring bumalik muli ang mga tanod. Makalipas ang ilang sandali, ay may ilang mamimili na ring lumapit sa kanyang pwesto. Bumili sila ng gulay at ng suman gaya ng nakasanayan. Sinubukan niyang mag-focus sa pagtitinda upang makalimutan ang kanyang pag-aalala. Ngunit habang patuloy ang pagdaan ng mga tao sa palengke, ay may isang lalaking nakatayo sa di kalayuan na tayumik na nagmamasid. Simple lamang ang suot nito, isang polo na kulay abuhin at maong na pantalon. Wala itong suot na mamahaling bagay na agad mapapansin ng ibang tao. Tahimik lamang itong nakatayo malapit sa isang poste habang nakatingin sa direksyon ni Aling Severina. Ang lalaking iyon ay si Damaso. Siya ang anak ni Aling Severina. Dumating siya sa bayan ng madaling araw, matapos ang mahabang biyahe mula Maynila. Ngunit sa halip na dumiretso agad sa kanilang bahay, ay nagpasya muna siyang pumunta sa palengke. Gusto niyang makita ang sitwasyon bago siya magpakilala. Habang nakatayo siya sa gilid ng palengke, ay tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang ina. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong makita ng personal. Ngunit kahit matagal ang panahon, ay agad pa rin niya itong nakilala. Ang maliit nitong katawan na bahagyang nakayuko habang inaayos ang mga gulay sa mesa. Ang mga kamay nitong halatang pagod na sa mahabang panahon ng pagtatrabaho. At ang ngiti nitong pilit ibinibigay sa bawat mamimili. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina, ay unti-unting sumikip ang kanyang dibdib. Hindi niya akalain na ganito pa rin pala kahirap ang buhay ng matandang babae. Naalala niya ang sinabi ng kapitbahay nilang si Aling Pilar sa telepono. Pinapahiya siya ng mga tanod sa palengke. Sa sandaling iyon ay napahigpit ang kanyang kamao, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi pa siya lumalapit sa kanyang ina. Mas gusto muna niyang makita kung ano ang tunay na nangyayari sa lugar. Lumipas ang ilang minuto. Patuloy ang pagbili ng mga tao sa pwesto ni Aling Severina. Ngunit bigla ay may 3 lalaking nakauniporme na pumasok sa palengke. Ang mga tanod. Agad silang nakilala ni Damaso mula sa paglalarawan ng kapitbahay nila. Habang naglalakad ang mga ito sa pagitan ng mga tindahan, ay napansin niyang papunta ang mga ito sa direksyon ni Aling Severina. Tahimik siyang nanatili sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood ang nangyayari. Lumapit ang mga tanod sa mesa ni Aling Severina. Nakita niya kung paano bahagyang natigilan ang kanyang ina nung makita ang mga ito. Hindi pa siya kumikilos. Tahimik lamang siyang nakatayo sa di kalayuan. Sa mga sandaling iyon ay pinipigilan niya ang sarili na agad lumapit. Gusto muna niyang makita kung gaano kalala ang ginagawa ng mga lalaking iyon. Habang pinagmamasdan niya ang esena ay unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kalmadong tingin ay napalitan ng malamig na seryosong titig.
At sa sandaling iyon ay nagsisimula na niyang unawain kung bakit sinabi ng kanyang kapitbahay na matagal nang pinagtitripan ng mga tanod ang kanyang ina. Hindi pa alam ng mga lalaking iyon na ang simpleng lalaking nakatayo sa gilid ng palengke ay hindi isang ordinaryong tao. At ang araw na iyon ay magiging simula ng pagbabalik ng isang anak na handang ipaglaban ang dignidad ng kanyang ina. Habang nakatayo si Damaso sa gilid ng palengke, ay tahimik niyang pinagmamasdan ng nangyayari sa pwesto ng kanyang ina. Ang tatlong tanod ay nakatayo na sa harap ng maliit na mesa ni Aling Severina. Mula sa malayo ay kitang-kita niya ang paraan ng kanilang pagsasalita at ang pamilyar na ngising may halong pangaasar. Bahagyang napayuko si Aling Severina habang kausap ang mga ito. Kahit hindi niya naririnig ang eksaktong sinasabi ng mga tanod, ay malinaw kay Damaso ang sitwasyon. Sanay na siyang magbasa ng kilos ng mga tao. Bilang isang abogado, madalas niyang makita ang ganoong uri ng pag-uugali mula sa mga taong gumagamit ng kapangyarihan laban sa mga mahihina. Tahimik lamang siyang nakamasid habang pinipigilan ng sariling emosyon. Ayaw niyang kumilos agad nang hindi niya nauunawaan ang buong nangyayari. Lumapit pa ang isang tanod sa mesa ni Aling Severina at may sinabi ito na ikinatawa ng dalawa nitong kasama. Napansin ni Damaso ang bahagyang pagyuko ng ulo ng kanyang ina na parang pilit nitong tinatanggap ang sinasabi ng mga ito. Sa sandaling iyon ay hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang direksyon. Habang papalapit siya, ay unti-unti niyang naririnig ang usapan. "Sinabi na namin sa iyo, Nay, bawal ka dito kung wala kang permit," sabi ng matangkad na tanod. "Pasensya na po," sagot ni Aling Severina ng mahina. "Ito lang po ang pinagkukunan ko ng pangkain." Narinig iyon ni Damaso at lalong humigpit ang kanyang panga. Ngunit pinili pa rin niyang manatiling kalmado. Isa sa mga tanod ang napansin ng kanyang paglapit. "Hoy, may kailangan ka ba?" tanong nito habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Huminto si Damaso sa tabi ng mesa ng kanyang ina. Tahimik muna niyang tinignan ng mga tanod bago nagsalita. "Bakit niyo po siya ginugulo?" Bahagyang nagulat si Aling Severina nang marinig ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang napatingin sa lalaking katabi niya. Sa loob ng ilang segundo ay hindi siya nakapagsalita. "Damaso?" Mahina ngunit malinaw niyang nabigkas ang pangalan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, ay sumingit ang isa sa mga tanod. "Sino ka ba?" tanong nito habang nakakunot ang noo. Hindi agad sumagot si Damaso. Sa halip ay tumingin muna siya sa kanyang ina. "Nay, sandali lang." Pagkatapos ay muli niyang binalingan ng mga tanod. "Tinanong ko lang kung bakit niyo siya ginugulo." Ang matangkad na tanod ay napangisi. "Ah, ikaw pala yung anak." May halong panunuya ang kanyang boses. Lumapit ito ng kaunti kay Damaso. "Makinig ka, Eho," sabi nito. "Wala kang pakialam dito. Trabaho namin to." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Damaso. "Trabaho niyo ang mang-abuso ng matanda?" Biglang nagkatinginan ng tatlong tanod. Ang isa sa kanila ay napatawa. "Narinig niyo ba yun? Akala mo kung sino kung magsalita." Tinignan muli ng matangkad na tanod si Damaso. "Mukha ka namang bagong dating dito. Huwag kang makialam sa trabaho ng barangay." Sa kabila ng mga sinabi ng mga tanod, ay nanatiling kalmado si Damaso. Tahimik lamang siyang nakatayo sa harap nila. "Kung may problema kayo sa permit, pwede naman sigurong maayos na pag-usapan." Ngunit tila hindi iyon ang gusto ng mga tanod. Isa sa kanila ang biglang nagsalita ng may halong panghahamak. "Hoy, akala mo ba kung sino ka?" Ang isa pa ay lumapit ng kaunti. "Kung ayaw mong madamay, umalis ka na lang dito." Napansin ni Damaso ang ilang tao sa paligid na nakatingin sa kanila. Ngulit tulad ng dati ay walang gustong makialam. Sa loob ng ilang segundo ay tahimik lamang siyang nakatayo. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Hindi ako aalis." Bahagyang natahimik ang mga tanod. Ang matangkad na lalaki ay napangisi muli.
Talaga? Tumanggo si Damaso. Kung may problema kayo sa kanya, sabihin niyo sa harap ko. Napansin ni Aling Severina ang kakaibang kumpiyansa sa boses ng kanyang anak. Hindi ito ang batang iniwan niya sa probinsya ilang taon na ang nakalipas. May kakaibang katatagan sa paraan ng pagsasalita nito. Ngunit tila lalo lamang nairita ang mga tanod. Ang isa sa kanila ay bahagyang itinulak ang balikat ni Damaso. Hoy, sabi ko sa iyo, umalis ka dito. Hindi gumalaw si Damaso. Tahimik lamang siyang tumingin sa lalaking tinulak sa kanya. Sa sandaling iyon ay naramdaman ng tatlong tanod na may kakaiba ang lalaking kaharap nila. Hindi ito natatakot, hindi rin ito umatras, at kahit simple lamang ang kanyang suot, may kakaibang bigat sa paraan ng kanyang pagtitig. Sa loob ng ilang segundo ay tila nagkaroon ng katahimikan sa maliit na bahagi ng palengke. Ngunit hindi pa alam ng mga tanod na ang lalaking nakatayo sa harap nila ay hindi lamang isang anak na nagtatanggol sa kanyang ina. At sa mga susunod na sandali ay mabubunyag ang isang katotohanang hindi nila kailanman inaasahan. Nanatiling tahimik ang maliit na bahagi ng palengke habang magkaharap si Damaso at ang tatlong tanod. Ang ilang mamimili na kanina pa nakatingin ay bahagyan lumapit upang makitang nangyayari. Ngunit karamihan ay nananatiling tahimik. Sanay na ang mga tao sa palengke na umiwas sa gulo, lalo na kung may kinalaman sa barangay. Nakatayo si Aling Severina sa tabi ng kanyang mesa, hawak pa rin ang isang supot ng gulay na hindi niya namalayang matagal na pala niyang pinipisil dahil sa kaba. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking katabi niya ay ang kanyang anak na matagal niyang hindi nakita. Ngunit higit sa lahat ay nag-aalala siya sa maaaring mangyari. Damaso, iho, hayaan mo na, mahina niyang sabi. Uuwi na lang ako. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang anak. Nakatututok ang mga mata ni Damaso sa tatlong lalaking nakatayo sa harap nila. Ang matangkad na tanod ang unang nagsalita. Mukhang matapang ka ha, akala mo ba matatakot kami sa'yo? Bahagyang ngumiti si Damaso, ngunit hindi iyon ngiting may halong saya. Isa itong kalmadong ngiti ng isang taong sigurado sa sarili. Hindi ko naman kayo tinatakot, sagot niya ng mahinahon. Nagtatanong lang ako kung bakit niyo pinapahirapan ng matanda. Biglang nakatawang isa sa mga tanod. Narinig niyo ba yun? Parang may pakialam siya. Lumapit pang matangkad na tanod hanggang halos magkalapit na sila ni Damaso. Makinig ka, iho, sabi nito habang nakatitig sa kanyang muka. Wala kang alam sa nangyayari dito. Kung gusto mong manatiling tahimik ang buhay mo, huwag kang makialam sa trabaho namin. Sa kabila ng pagbabanta ay hindi gumalaw si Damaso. Tahimik lamang siyang tumingin sa lalaki. Kung trabaho niyo ang mang-abuso ng matanda, mukhang may problema nga sa trabaho niyo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng tanod. Halatang hindi nito nagustuhan ng sagot. Ang isa sa mga kasama nito ay bahagyang napailing. Akala mo kung sino ka kung magsalita. Dahan-dahan ay inabot ni Damaso ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang galaw niya ay kalmado, parang walang anumang tensyon sa paligid. Napansin niyo ng mga tanod. Ano yan? Tanong ng isa sa kanila. Hindi agad sumagot si Damaso. Inilabas niya ang isang maliit na card mula sa pitaka at itinaas iyon sa harap ng matangkad na tanod. Sandaling natahimik ang lalaki habang tinitignan ng card. Ang ngisi sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napakunot ang kanyang noo habang binabasa ang nakasulat. Ang dalawang kasama nito ay bahagyang lumapit. Ano yan? Bulong ng isa. Hindi agad sumagot ang matangkad na tanod. Sa card na hawak ni Damaso ay malinaw na nakalagay ang kanyang pangalan at ang propesyon na matagal niyang pinaghirapan. Abogado. Hindi lamang basta abogado. Isa siyang senior partner sa isang malaking law firm sa Maynila na kilala sa paghawak ng malalaking kaso. Napansin ni Damaso ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mga tanod. Dahan-dahan niyang ibinaba ang card. Ngayon, alam niyo na kung sino ang kausap niyo, sabi niya ng mahinahon. Sandaling natahimik ang tatlong lalaki. Ang matangkad na tanod ay bahagyang napalunok, ngunit pilit pa rin itong pinanatili ang kanyang postura. Ano ngayon kung abogado ka? Sabi nito bagamang halata ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Damaso.
Wala naman akong sinabing may problema doon. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Pero kung gusto niyong pag-usapan ang ginagawa niyo sa kanya, pwede nating pag-usapan yan sa tamang lugar. Napatingin ang isa sa mga tanod sa paligid, halatang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Marami ng tao ang nakatingin sa kanila ngayon. Si Damaso ay nagpatuloy. Alam niyo ba kung anong tawag sa ginagawa niyo? Tahimik ang tatlong lalaki. Pangangabuso sa kapangyarihan. Ang boses ni Damaso ay hindi malakas, ngulit malinaw na malinaw ang bawat salita. At kung gugustuhin ko, pwede ko kayong kasuhan sa ginawa niyo sa kanya. Biglang nagkatinginan ng mga tanod. Ang kumpiyansa na kanina ay nasa kanilang muka ay unti-unting napalitan ng kaba. Hindi nila naisasang ang ganitong sitwasyon. Para sa kanila, isa lamang matandang tindera si Aling Severina na walang kakayahang lumaban. Hindi nila akala na may anak itong handang tumindig laban sa kanila. Tahimik lamang na nakatayo si Damaso habang tinitignan ng mga ito. Kung may problema kayo sa permit ng tindahan ng nanay ko, sabi niya, pwede naman nating ayusin yan sa opisina ng munisipyo. Ngunit kung patuloy niyo silang guguluhin, mapipilitan akong gumawa ng hakbang. Sa likod niya ay nakatayo si Aling Severina na hindi pa rin nakapaniwala sa nangyayari. Hindi niya akala na ang anak na matagal niyang hindi nakita ay magiging ganito katatag. At sa mga sandaling iyon ay nagsisimula ng maunawaan ng mga tanod na ang simpleng lalaking kinalang mamilit kanina ay hindi pala isang ordinaryong tao. Matapos ang tensyon sa palengke, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga taong nakapaligid sa kanila. Ang ilang mamimili ay bumalik sa kanilang pamimili, habang ang ibang tindera ay patuloy na nag-uusap-usap tungkol sa nangyari. Hindi na rin nagtagal ang mga tanod, matapos nilang makita ang identification ni Damaso at marinig ang kanyang mga sinabi, nagpasya silang umatras. Wala na silang nais pang sabihin na maaaring magpalala ng sitwasyon sa harap ng maraming tao. Ngunit kahit umalis sila, nanatili pa rin sa paligid ang mabigat na pakiramdam ng nangyaring komprontasyon. Tahimik na bumaling si Damaso sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa palengke, ay napagmasdan niya ng mabuti ang kalagayan ni Aling Severina. Ang mga kamay nitong magaspang sa mahabang panahon ng pagtitinda, ang pagod na nakikita sa kanyang mukha, at ang simple niyang damit na halatang matagal nang ginagamit. "Nay," mahinang tawag niya. Hindi agad nakapagsalita si Aling Severina. Para pa rin siyang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Hindi niya akalain ang anak na iniwan niya sa probinsya bilang isang simpleng binata ay babalik na may kakayahang harapin ang mga taong kanina lamang ay kinakatakutan niya. "Iho, bakit hindi mo sinabing darating ka na pala?" Bahagyang nungimiti si Damaso. "Gusto ko sanang makita muna kung ano ang nangyayari dito." Napayuko si Aling Severina. May bakas ng hiya sa kanyang mukha. "Pasensya ka na, iho, kung nakita mo pa ang nangyari kanina." Umiling si Damaso. "Hindi ka dapat humihingi ng pasensya, Nay. Hindi ikaw ang may kasalanan." Saglit siyang tumingin sa paligid ng palengke. May ilan pa ring tindera ang patuloy na nakatingin sa kanila, lalo na ang mga nakasaksi sa nangyari. Lumapit ang isa sa mga ito, ang matandang tindera na ilang beses na ring tumulong kay Aling Severina. "Iho, mabuti at dumating ka," sabi nito. "Matagal na kaming naaawa sa nanay mo." Napatingin si Damaso sa kanya. "Matagal na po ba nila itong ginagawa?" Napabuntong hininga ang babae. "Hindi lang sa nanay mo, pero siyang madalas nilang pinupuntirya." Napahigpit ang kamay ni Damaso habang nakikinig. May mga pagkakataon pa nga na kinukuha ang paninda ng mga vendor kapag hindi nagbibigay ng pera, dagdag ng tindera. Tahimik lamang na nakinig si Damaso. Sa bawat salitang naririnig niya ay lalo lamang tumitibay ang kanyang desisyon. Hindi na ito simpleng panggigipit lamang. May mali na talagang nangyayari. Matapos ang ilang sandali ay nagpasya siyang ligpitin muna ang paninda ng kanyang ina.
Nay, uwi muna tayo. Ako na ang bahala dito. Nagalangan si Aling Severina. Pero iho, may mga bumibili pa. Mahina lamang nanungimiti si Damaso. Bukas na lang ulit. Tinulungan niya ang kanyang ina na ilagay ang natitirang gulay sa kariton. May ilang tindera ring lumapit upang tumulong sa pag-aayos ng mga natitirang paninda. Habang ginagawa nila iyon ay nag-uusap-usap pa rin ng ilang tao sa paligid. May nagsasabing abogado raw ang anak ni Aling Severina. May nagsasabing baka magkaroon na ng problema ang mga tanod matapos ang nangyari. Ngulit hindi na pinansin ni Damaso ang mga iyon. May mas mahalaga siyang iniisip. Pagdating nila sa maliit na bahay ni Aling Severina ay tahimik muna silang naupo sa salas. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang huling silang magkita. Kaya tila pareho silang nag-a-adjust sa presensya ng isa't isa. Nay, mahinang nagsalita si Damaso makalipas ang ilang minuto. Kailangan kong malaman ang lahat. Nagulat si Aling Severina. Ang lahat? Oo, simula pa noong una kang ginulo ng mga tanod. Tahimik na napabuntong hininga ang matanda. Ayoko sanang sabihin sa'yo para hindi ka mag-alala. Pero kailangan kong malaman. At sa wakas ay ikinwento ni Aling Severina ang lahat. Ikinwento niya kung paano nagsimula ang panggigipit ng mga tanod. Kung paano sila humihingi ng permit na hindi naman malinaw kung saan kukunin. At kung paano minsan ay kinukuha ang paninda ng mga mahihirap na vendor. Habang nagsasalita siya ay tahimik lamang na nakinig si Damaso. Sa bawat salitang naririnig niya ay lalo lamang nagiging seryoso ang kanyang mukha. Hindi siya nagsalita hanggang sa matapos ang kwento ng kanyang ina. Pagkatapos ay marahan siyang tumandog. Ganito pala kalala. Tumayo siya sa kanyang kinuupuan. Nay, bukas may gagawin tayo. Bahagyang nag-alala si Aling Severina. Ano yun, iho? Ngunit kalmado lamang ang sagot ni Damaso. Aayusin natin ito sa tamang paraan. Bilang isang abogado, alam niyang hindi sapat ang simpleng pakikipagtalo sa palengke. Kailangan ng malinaw na ebidensya. Kailangan ng mga testigo. At higit sa lahat, kailangan ng tamang proseso. Sa mga sandaling iyon ay nagsimula ng gumalaw ang isip ni Damaso kung paano niya haharapin ang problemang matagal nang dinararanas ng kanyang ina at ng iba pang mga vendor sa palengke. Hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para sa lahat ng taong matagal nang natatakot magsalita laban sa maling gawain. Kinabukasan ay mas maaga pang nagising si Damaso kaysa sa kanyang ina. Tahimik siyang nakaupo sa maliit na mesa sa sala habang iniisip ang mga hakbang na gagawin niya. Hindi siya nagmamadali, ngulit malinaw sa kanyang isip na hindi maaaring manatiling ganito ang sitwasyon. Ang nangyari kay Aling Severina ay hindi lamang simpleng pang-aapi. Isa itong uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan na matagal nang nangyayari sa palengke. At kung walang magsasalita, ay patuloy lamang itong mangyari sa iba pang mahihirap na vendor. Nang magising si Aling Severina, ay nagulat siyang makita ang kanyang anak na gising na at tahimik na nag-iisip. Iho, ang aga mo naman nagising, sabi niya habang dahan-dahang maglalakad papunta sa mesa. Ngumiti si Damaso ng bahagya. Sanay na ako, Nay. Marami lang akong iniisip na paraan kung paano maayos ang problema dito. Napabuntong hininga si Aling Severina. Hayaan mo na, iho. Ayoko nang lumaki pa ang gulo. Ngunit marahan siyang umiling. Hindi ito gulo, Nay. Ito ay paghingi ng tamang hustisya. Tahimik si Aling Severina. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng laban. Buong buhay niya ay mas pinili niyang umiwas sa gulo kaysa harapin ito. Ngunit alam niyang iba ang pananaw ng kanyang anak ngayon. Pagkatapos nilang kumain ng simpleng almusal ay muli silang nagpunta sa palengke. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang upang magpinda.
Pagdating nila sa lugar ay napangsin agad ng ilang vendor ang presensya ni Damaso. Ang iba ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanila. Kumalat na sa palengke ang balita tungkol sa nangyari kahapon. Tahimik lamang na naglakad si Damaso sa pagitan ng mga tindahan. Lumapit siya sa ilang vendor na matagal nang kilala ang kanyang ina. "Magandang umaga po," sabi niya ng mahinahon. May ilan na nagulat ngunit agad din siyang binati pabalik. Isa-isa niyang kinausap ang mga ito. Tinanong niya kung may mga pagkakataon din bang ginulo sila ng mga tanod. Sa una ay nag-aalangan ng ilan, halatang natatakot sila. Ngunit nang malaman nilang abogado si Damaso at nais lamang niyang itama ang mali, ay unti-unti silang nagsimulang magsalita. May isang tindero ng isda na nagsabi na ilang beses na raw silang pinagbabantaan na kukumpiskahin ang kanilang paninda. May isang nagtitinda ng prutas na nagsabi na minsan ay pinilit siyang magbigay ng pera para lamang payagang magtinda. Habang nakikinig si Damaso, ay tahimik niyang isinusulat ang mga detalye sa isang maliit na notebook. Hindi nagtagal ay dumami ang mga vendor na lumapit upang magsabi ng kanilang karanasan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ng mga ito na may handang makinig sa kanila. Makalitas ang ilang sandali ay may dumating na sasakyan sa harap ng palengke. Isang puting pickup na may nakasulat na pangalan ng munisipyo sa gilid. Lumabas mula sa sasakyan ang dalawang opisyal ng munisipyo kasama ang isang pulis. Napatingin ng mga tao sa paligid. Lumapit ang mga ito kay Damaso. "Attorney Damaso ka ba?" tanong ng isa sa kanila. Tumanggo siya. "Oo." Kagabi ay nagsusumiti siya ng formal complaint sa opisina ng munisipyo. Inilahad niya ang nangyayari sa palengke at ang pang-aabuso ng ilang tanod sa mga vendor. At dahil malinaw ang mga ebidensya at may mga testigo, agad itong inaksyonan. Lumapit ang mga opisyal sa tatlong tanod na dumating din sa palengke makalipas ang ilang minuto. Halata sa mukha ng mga ito ang gulat nang makita ang mga opisyal. "Ano pong problema, sir?" tanong ng isa sa kanila. Ang matandang opisyal ng munisipyo ay tumingin sa kanila ng seryoso. "May mga reklamo laban sa inyo." Tahimik ang ligid sa paligid habang pinapaliwanag ng opisyal ang mga paratang laban sa kanila. May mga vendor na lumapit at nagbigay ng kanilang testimonya. Isa-isa nilang ikinuwento ang mga karanasang matagal na nilang kinimkim. Habang naririnig iyon ng mga tanod, ay unti-unti nang nawawala ang kumpiyansa sa mukha nila. Ang matangkad na tanod na kanina ay tila matapang pa, ay ngayon ay tahimik na lamang siya. Makalipas ang ilang minuto, ay malinaw na ang desisyon. Habang isinasagawa ang investigasyon, ay pansamantala silang suspende sa kanilang tungkulin. Nang marinig iyon ay tila bumagsak ang mga balikat nila. Lumapit ang isa sa kanila kay Aling Severina. "Aling Nay, pasensya na po." Hindi ito ang tono ng kanilang boses kahapon. Gulit tahimik lamang na tumingin si Aling Severina sa kanila. Hindi siya galit, ngulit hindi rin niya makalimutan ang nangyari. Sa tabi niya ay nakatayo si Damaso na tahimik lamang na nakamasid. Hindi siya nagsalita. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay nagsimula ng lumabas ang katotohanan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay naramdaman ng mga vendor sa palengke na may handang tumindig para sa kanilang karapatan. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente sa palengke, at unti-unti ay nagbago ang takbo ng mga pangyayari sa maliit na bayan. Ang balita tungkol sa nangyari ay mabilis na kumalat hindi lamang sa palengke, kundi pati sa buong barangay. Maraming tao ang nagulat nang malaman nila na ang tahimik na tindera na matagal nang nagtitinda sa gilid ng palengke ay may anak pala na isang kilalang abogado sa Maynila. Ngulit para kay Aling Severina, hindi iyon ang mahalaga. Sa mga araw na sumunod ay bumalik siya sa kanyang simpleng gawain. Maaga pa rin siyang gumigising upang maghanda ng suman at bibingka. At gaya ng dati ay pumupunta pa rin siya sa palengke upang magtinda ng gulay. Ang kaibahan lamang ay ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanya ngayon.
Habang naglalatag siya ng kanyang paninda isang umaga, ay may ilang vendor na lumapit upang batiin siya. "Nay Severina, buti na lang dumating ang anak mo," sabi ng isang tindera habang bumibili ng kangkong. "Kung hindi dahil sa kanya, baka patuloy pa rin ang ginagawa ng mga tanod," dagdag naman ng isa. Ngumiti lamang si Aling Severina habang inaabot ang paninda. Para sa kanya ay hindi ito tungkol sa paghihiginti o pagmamataas. Masaya lamang siya dahil tila nagkaroon ng pagbabago sa lugar na matagal na niyang pinagtitindahan. Ilang araw matapos ang imbestigasyon ay dumating ang mga opisyal ng munisipyo upang kausapin ang mga vendor sa palengke. Ipinaliwanag nila na magkakaroon ng bagong sistema sa pag-aayos ng mga pwesto upang maprotektahan ang maliliit na tindero laban sa pang-aabuso. Ang mga vendor ay bibigyan ng malinaw na permit at hindi na maaaring basta-basta silang paalisin ng walang tamang dahilan. Sa araw na iyon ay muling nakita ng mga tao si Damaso sa palengke. Ngunit hindi siya dumating upang makipagtalo o manindak. Tahimik lamang siyang naglakad papunta sa pwesto ng kanyang ina. "Nay, kumusta ang tindahan?" tanong niya. Ngumiti si Aling Severina. "Ayos lang iho, mas marami na ulit ang bumibili ngayon." Napatingin si Damaso sa paligid ng palengke. Ang bating tensyon na nararamdaman sa lugar ay tila nawala na. Ang mga vendor ay mas malaya ng nagtatrabaho at wala ng tanod na nanggugulo. Lumapit ang isang opisyal ng munisipyo sa kanila. "Attorney Damaso, maraming salamat sa ginawa ninyo. Kung hindi ninyo inilapit ang problema, baka hindi namin nalaman ang nangyayari dito." Ngunit mahina lamang nang ngumiti si Damaso. "Hindi naman po ito para sa akin, para ito sa kanila." Tumanggo ang opisyal bago nagpaalam. Pagkaalis nito ay tahimik na tumingin si Aling Severina sa kanyang anak. "Iho, hindi ko akalain na ganito kalaki ang pagbabago na mangyayari." Bahagyang napangiti si Damaso. "Minsan, Nay, kailangan lang may unang magsalita." Sandaling natahimik ang matanda bago nagsalita muli. "Alam mo, kahit anong mangyari, hindi ko naman ipinagmamalaki na mayaman o abogado ang anak ko." Napangiti si Damaso habang nakikinig. "Ang ipinagmamalaki ko ay mabuti kang tao." Hindi nakapagsalita si Damaso sa loob ng ilang sandali. Para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang salita na maririnig mula sa kanyang ina. Sa mga sumunod na araw ay nagpasya siyang manatili muna sa bayan upang tiyakin na tuluyan ng maayos ang sistema sa palengke. Tumulong siya sa pag-aayos ng mga dokumento ng mga vendor at sinigurong nauunamaan ng mga ito ang kanilang mga karapatan. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging mas matapang ang mga tao sa komunidad. Natutunan nila na hindi sila kailangang manahimik kapag may mali na nangyayari. At para kay Aling Severina, ang maliit niyang pwesto sa gilid ng palengke ay nanatiling pareho. Pareho pa rin ang mesa. Pareho pa rin ang mga gulay at suman na kanyang ibinebenta. Ngunit ngayon ay may bagong pakiramdam sa lugar, isang pakiramdam ng respeto. Habang inaayos niya ang kanyang paninda isang umaga, ay may batang lumapit sa kanya upang bumili ng suman. Ngumiti siya at inabot ang paninda. Habang pinapanood niya ang batang tumakbo pabalik sa kanyang ina, ay napatingin siya sa kabilang dulo ng palengke kung saan nakatayo si Damaso na nakikipag-usap sa ilang vendor. Napangiti siya ng marahan, hindi dahil sa naging abogado ang kanyang anak, kundi sa katotohanang na kahit gaano kalayo ang narating nito sa buhay, hindi nito nakalimutan kung saan ito nagsimula. At sa tahimik na palengke ng kanilang maliit na bayan, ang kwento ng isang simpleng tindera at ng kanyang anak ay naging paalala sa lahat na hindi dapat maliitin ang mga taong tahimik lamang na lumalaban sa buhay.